Kinabukasan matapos ang bagong taon, dinala ng aking biyenan ang kanyang manugang na nagtapos sa Harvard sa aming bahay. Pagbalik ko sa kwarto, bigla siyang pumasok, tinakpan ang aking bibig at may ibinulong. Pagkarinig ko rito, umalis kami agad ng bahay. Umuusok pa ang mga masasarap na handa para sa bagong taon, ngunit ang puso ko ay kasing lamig ng yelo. Ang asawang katabi ko, gabi-gabi, ay bigla na lamang akong inalukan ng mainit na gatas. Sa likod ng kanyang maamo at malambing na ngiti, anong malupit na lason kaya ang itinatago niya. Amoy na amoy ang halimuyak ng insenso sa malawak na sala ng aming mansyon. Ikalawang araw ngayon ng bagong taon. Dapat sana, ito ang oras para magkasama-sama ang pamilya, magsaya at magbatian ng masaganang taon. Ngunit ang kapaligiran sa hapagkainan ng pamilya Lazaro ay napakalamig at kasing bigat ng bato. Si Doña Carmen, ang aking biyenan, ay nakaupo sa kabisera. Suot niya ang isang mamahaling pulang bestida at makintab na kwintas na perlas mula sa Palawan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Sa harap niya ay ang hapag na puno ng mga tradisyonal na handa tulad ng lechon, hamon at pansit, ngunit walang sinuman ang may ganang kumain. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang mga kubyertos sa plato, lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan. Teresa, 3 taon mo na bilang manugang sa bahay na ito, balak mo bang putulin ang lahi ng mga Lazaro? Ang pangunahing tungkulin ng isang babae ay maging ina. Kung hindi mo kayang magbigay ng tagapagmana sa pamilyang ito, aanhin pa ang galing mo sa trabaho? Nakatungo lamang ako, mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. 3 taon ko nang saulado ang mga masasakit na salitang ito. Mula sa pagiging isang magaling na forensic auditor na nagbunyag ng mga peking financial records ng mga naglalakihang korporasyon sa Makati, pinili kong maging isang may bahay. Tinalikuran ko ang aking kumikinang na karera upang maging isang mabuting asawa, nag-aalaga sa pamilya, at sumusuporta sa karera ng asawa kong si Patrick. Ngunit ang sakripisyong ito ay walang halaga sa paningin ni Doña Carmen hanggat hindi ako nagdadalang tao ng dugo ng mga Lazaro. Opo, ma. Pagkatapos po ng bagong taon, maghahanap kami ng oras para magpa-check up muli sa ospital. Mahina kong sagot. Check up? Ang punong walang bunga ay walang kwenta, parang babaeng walang anak. Ang anak kong si Patrick ay matipuno, malusog, at matagumpay bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Siguradong nasa iyo ang depekto. Napakamalas ng pamilyang ito. Inilipat ni Doña Carmen ang kanyang matalim na tingin sa babaeng nakaupo sa tapat ko. Siya si Lana, ang aking hipag, asawa ni Paul. Kabaig-baligtaran ng aking pagpapasensya, tuwid na nakaupo si Lana, ang mukha ay kasing lamig ng yelo. Isa siyang doktor sa computer science at statistics na nagtapos pa sa prestihiyosong Harvard University sa Amerika. Kalahating taon pa lamang siyang manugang, ngunit naging tinik na siya sa lalamunan ng biyenan kong may saradong pag-iisip at paborito ang mga lalaki. At ikaw naman, Lana, wala akong pakialam kung doktor ka pa sa Amerika o saan man. Makakagawa ba ng lalaking apo ang mga diploma mo para may magmana ng yaman ng pamilyang ito? Kapag nag-asawa ang babae, dapat sumunod sa asawa, mag-asikaso ng bahay, at magsilbi sa pamilya. Maghapon kang nakatutok sa computer mo, at ang mukha mo ay laging nakasimangot. Hindi tumatanggap ang pamilya Lazaro ng mga manugang na walang modo. Pinakasal ko si Paul dahil iyon ang batas. Hindi ako pumirma ng kontrata para maging pabrika ng sanggol sa pamilyang ito. Kung uhaw na kayong magkaroon ng apo na lalaki, sabihin niyo kay Paul na hiwalayan ako at maghanap ng iba. Wala akong panahong makinig sa mga walang kwentang litanya niyo. Kalmadong sagot ni Lana bago itinulak ang silya at tumayo. Ang pag-ingit ng silya sa sahig na gawa sa nara ay lumikha ng matinis na tunog. Tumalikod siya at dire-diretsong naglakad paakyat ng hagdan. Iniiwan ang gulat na galit na si Doña Carmen. Diyos ko po, napakabastos. Paul, tignan mo kung paano sagutin ng asawa mo ang nanay mo. Kung hindi mo kayang turuan ng leksyon ang asawa mo, ako ang gagawa. Nakatungo lang si Paul at hindi makapagsalita.
Samantala, si Patrick, ang asawa ko, ay kumuha ng isang pirasong hamon at inilagay sa plato ng kanyang ina, saka nagsalita sa malambing na tono. Ma, kalma lang po. Bagong taon ngayon, huwag na po kayong magalit para hindi masira ang swerte natin. Prangka lang talaga si Lana, huwag niyo na pong patulan. Kain na po kayo. Lumingon sa akin si Patrick, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hon, sundan mo muna siya sa kwarto. Kausapin mo siya. Mainit pa ang ulo ni Mama. Hayaan mo muna kaming mag-usap ni Paul at Mama. Tumango ako, nagpaalam sa aking biyenan, at naglakad paakyat. Kahit paano, ang pag-alis sa nakakasakal na hapagkainan na iyon ay isang kaluwagan. Naglakad ako sa hallway na may pulang karpet patungo sa kwarto ni Paul at Lana. Ang mansyong ito ay may klasikong disenyo ng mga lumang bahay sa Forbes Park, makakapal ang semento, ngunit may mga partisyong gawa sa kahoy sa pagitan ng mga kwarto. Ang kwarto ni Lana ay katabi lang ng home office ni Patrick. Kumatok ako ng mahina sa pintuan ni Lana. Hindi ito nakakandado kaya dahan-dahan ko itong binuksan. Lana, pasensya na. Matanda na si Mama at makaluma ang pag-iisip, hayaan mo na lang siya. Huwag mo nang sagutin para tahimik na ang ba. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang lumapit si Lana. Hinawakan niya nang mahigpit ang aking pulso at tinakpan ng kanyang kabilang kamay ang aking bibig. Nanlilisik ang kanyang mga mata, sumesenyas na huwag akong gumawa ng kahit anong ingay. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat, kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Hinila ako ni Lana nang dahan-dahan patungo sa partisyong gawa sa kahoy na naghihiwalay sa kwarto at sa home office. Idinikit niya ang kanyang tainga sa dingding at sinenyasan akong gawin din ito. Napalunok ako at idinikit ang aking tainga sa malamig na kahoy. Ang dingding na ito ay isa lamang manipis na soundproofing board na inilagay noon para hatiin ang malaking kwarto. Mula sa mga puwang ng luma at marupok na material, malinaw kong nadinig ang bawat salita mula sa kabilang kwarto. Boses iyon ni Patrick at Paul. Umakyat pala ang magkapatid matapos akong umalis sa mesa. Kuya, kailangan mo akong iligtas. Kapag hindi mo ako tinulungan, patay ako. Sabi ng mga tauhan ni Boss Leon, kapag hindi ko nabayaran ang 80 milyong piso na utang ko sa sugal pagkatapos ng bagong taon, dadalhin nila ako sa inabandonang lote. Papatayin nila ako, kuya. Maawa ka sa akin. Nanginginig ang boses ni Paul, puno ng takot at desperasyon. Namunhid ang buong katawan ko. 80 milyong piso na utang sa sugal, isang napakalaking halaga. Tanga ka talaga. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang didikit sa mga pasugalan ng sindikatong si Boss Leon? Ngayon baon ka sa utang at sa akin kahihingi ng tulong? Saan ako kukuha ng 80 milyong piso ng cash ngayon? Ang laki ng Pacific Sun Corporation mo, kuya. Bilyon-bilyon ang kita nyo, barya lang sa'yo ang 80 milyon. Kumuha ka ng konti sa pondo ng kumpanya at iligtas mo ang buhay ko. Kapag nalaman ni Mama na papatayin ako ni Boss Leon, baka ikamatay niya yon, kuya. Isang malakas na hampas sa mesa ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang kwarto. Tumahimik ka. Akala mo ba may pera pa ang Pacific Sun? Ang lahat ng rangya at kinang ng kumpanya ay palabas ko lang para lokohin ang mga investors. Ang lahat ng cash ay matagal ko nang ninakaw at itinago sa mga sikretong bank accounts sa Europa. Baon na sa utang sa bangko ang kumpanya at malapit nang magdeklara ng bankruptcy. Ilang araw na lang pagkatapos ng bakasyon, sisingilin na ako ng bangko at mawawalan na ako ng lahat dito sa Pilipinas. Napatulala ako nang hina ang aking mga tuhod at muntik nang matumba. Ang Pacific Sun ay malapit nang bumagsak. Ninakaw ang pondo, ang asawa ko, ang lalaking kilala ng lahat bilang kagalang-galang at mabuti, ay isang propesyonal na manloloko. Sa loob ng 3 taon, nakisama ako sa isang nakakatakot na demonyo nang hindi ko man lang namamalayan. Ang galing ko bilang auditor ay binulag ng labis na pagtitiwala. Diyos ko, paano na tayo ngayon, kuya? Hindi ako titigilan ni Boss Leon. Mag-isip ka naman ng paraan, kuya. Matalino ka, di ba? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid, tanging ang mabibigat na paghinga ni Paul at ang mabagal na yabag ni Patrick ang naririnig ko. Kapag nasa dulo na,
kailangan nating gumawa ng sarili nating daan. Naplano ko na ang lahat. Kalahating taon na ang nakakalipas, ginamit ko ang dahilan ng pagmamahal ko sa asawa ko para palihim na bumili ng 2 special life insurance para kina Teresa at Lana. Ang insurance na ito ay magbabayad ng triple kung sakaling mamatay sila sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ang kabuuang halaga ng 2 insurance ay umaabot sa 200 milyong piso. Ginamit ko ang mga IDs nila at namemeke ng medical records para maayos ito. At ang tanging beneficiaries ay tayong 2. Pakiramdam ko ay namuo ang dugo ko. Isang napakalamig na kilabot ang gumapang mula sa aking ulo hanggang sa aking mga paa. 200 milyong piso. Ang buhay naming maghipag sa paningin ng 2 lalaking ito ay mga numero lamang na pwedeng ipalit sa pera, pambayad ng utang at pangtakas. Kuya, anong ibig mong sabihin? Bukas, may plano na ako. Magpapanggap akong maalalahaning asawa at aayain ko silang mag-road trip sa Halsema Highway patungong Baguio. Ang daang yon ay puro matatarik na bangin, palaging makapal ang fog at walang masyadong dumadaan. Mamayang gabi, bababa ako sa garahe para kabitan ng remote control device ang electronic braking system ng SUV natin. Pagdating natin sa pinakamatirik na bangin, mawawalan ng preno ang sasakyan at didiretso sa ilalim. Silang 2 ay mananatili sa ibaba ng bangin habang buhay. Isang malagim na aksidente dahil sa technical error, iyan ang magiging report ng mga pulis. Pero tayong 2, makakatalon palabas. Pero paano kung ayaw nilang sumama? Hindi mo ba nakita na pinagmumura sila ni Mama kanina? Galit pa ang mga yon. Kailangan ko lang silang lambingin ng kaunti. Sabihing ilalayo ko sila para makapag-relax. Sasama agad yang mga yan. Ang mga babae, palaging naniniwala sa matatamis na salita. Kapag tapos na ang lahat, magbabayad ang insurance company. Babayaran ko ang 8 milyong utang mo. Ang matitira, paghahatian nating 2, kukuha tayo ng peking pasaporte at lilipad patungong Europa para mabuhay ng marangya. Walang makakahuli sa atin. Napakagaling mo, kuya. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang malalamig at malulupit na salita ng 2 lalaking may dugong Lazaro ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang martilyong pilit binabasag ang aking bungo. Nanginig ang buong katawan ko, pinipigilan ang hikbing gustong kumawala sa aking lalamunan. Bumabaha ang luha sa aking mukha. Ang asawang katabi ko sa pagtulog na pinag-alayan ko ng aking karera para sa pamilya ay walang awang nagpaplano para patayin ako sa pinakaperpektong paraan. Inalis ni Lana ang kanyang kamay sa bibig ko. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang labaha. Hinila niya ako palayo sa dingding at pinaupo sa gilid ng kama. Mahigpit na hinawakan ni Lana ang aking balikat, nagpapasa ng kakaibang lakas. Ang nakakagimbal na sikretong ito ay tuluyang nagbago sa buhay naming 2 babae. Ang nakakasakal na hapunan ng bagong taon ay hindi lamang simula ng bagong taon, kundi isang death sentence na nakatakda na. Ngunit hindi namin hahayaang magtagumpay sila. Napasubsob ako sa malambot na kama, tinakpan ang aking mukhang basang-basa ng luha. Ang tiwala ko ay nadurog sa maliliit na piraso, sumusugat sa aking puso. Ang lalaking laging malambing na nagpapatong ng jacket sa balikat ko tuwing lumalamig, ang lalaking laging bumibili ng paborito kong white tulips ay isang demonyong nagbabalat kayong tao. Napakahusay ng ginawa niyang pag-arte sa loob ng 3 taon. Itinuring niya akong isang piraso ng chess, isang kagamitang pwedeng itapon at ipagpalit sa maruming pera. Nahihirapan akong huminga, parang may sumasakal sa puso ko. Sinubukan kong tumayo. Ang unang pumasok sa isip ko ay tumakbo pababa, kunin ang cellphone at tumawag sa pulisya. Kailangan ko silang ibunyag. Mabilis na idiniin ni Lana ang balikat ko pababa. Ang kanyang kilos ay mabilis at napakalakas, kaya hindi ako makagalaw. Anong balak mong gawin? Tatawag sa pulis? Anong ipapakita mo? Nasaan ang ebidensya? Sasabihin mo ba sa mga pulis na idinikit mo ang tainga mo sa dingding at nakinig sa usapan nila? Itatanggi nila yan hanggang kamatayan.
pwede pa nila tayong kasuhan ng paninirang puri at ipasok ka sa mental hospital, forensic auditor ka, di ba? Nasaan na ang lohika mo? Ang bawat salita ni Lana ay parang malamig na tubig na inihampas sa mukha ko, gumising sa akin mula sa labis na gulat. Tama siya. Walang pisikal na ebidensya, walang voice recording, walang dokumento ng transaksyon, hangin lang ang mga salita. Isang respetadong CEO si Patrick, samantalang ako ay isang may bahay na 3 taon nang walang trabaho. Sinong maniniwala sa akin? Pinunasan ko ang aking mga luha at tumingala kay Lana. Ang mukha ng aking hipag, na laging nilalait ng aming biyenan dahil daw walang emosyon at tuyot, ay ngayon ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na pagiging kalmado at katalinuhan. Ano nang gagawin natin? Uupo na lang ba tayo at maghihintay ng kamatayan? Sisirain nila ang preno mamayang gabi, bukas sa Halsema Highway, sigurado na tayong mamamatay sa ilalim ng bangin. Ngumisi si Lana, isang mahiwagang ngiti. Tumayo ka. Punasan mo ang luha mo at maghilamos ka para magising ka. Lalabas tayo at magpapanggap na bibili ng prutas. Hindi ligtas mag-usap sa bahay na ito. Tandaan mo, paglabas mo ng kwartong ito, ikaw pa rin ang mabait at masunuring asawa ng demonyong yon. Kaya mo bang umarte? Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito. Ang lasa ng dugo sa aking dila ay nakatulong upang maibalik ang talas ng aking isipan bilang isang taong sanay humarap sa mga pekeng numero. Tumango ako, pumasok sa banyo at naghilamos ng malamig na tubig, saka inayos ang aking buhok. Paglabas ko, suot ko na muli ang perpektong maskara ng isang asawang malungkot dahil katatapos lang pagalitan ng biyenan. Bumaba kami. Nakaupo sina Patrick at Paul sa sala at umiinom ng tsaa. Nang makita nila kami ni Lana, mabilis na tumayo si Patrick, nilapitan ako at hinawakan ang aking kamay. Napakatamis ng kanyang boses. Han, matanda na si Mama, huwag mo nang dibdibin ang mga sinabi niya. Nasasaktan din ako kapag nakikita ko kayong malungkot. Mamasyal muna kayo ni Lana sa labas para makapag-relax. Bumili kayo ng kung anong gusto nyo. Bukas, aayusin ko ang schedule ko. Ipagdadrive ko kayong dalawa pa Baguio para makalanghap ng sariwang hangin at mailabas ang stress natin ngayong bagong taon. Okay ba yon, mahal ko? Pinigilan ko ang pandidiring umaakyat sa sikmura ko. Pilit akong ngumiti. Ang boses ko ay malambing. Sige po. Pupunta muna kami ni Lana sa supermarket para bumili ng prutas. Dito ka na lang, masahiin mo muna si Mama para sa akin. Nakangiti si Patrick at matiyagang tumango. Lumabas kami sa garahe. Kinuha ko ang susi ng maliit na kotseng madalas kong gamitin mamalengke. Sumakay si Lana sa passenger seat. Pinaandar ko ang sasakyan at lumabas sa nakakasakal na mansyon. Nang makalayo na kami at makihalo sa walang taong kalsada ng Enero 2, bubukasan na ang bibig ko para magtanong kung ano ang susunod na hakbang, ngunit itinaas ni Lana ang kanyang hintuturo sa kanyang labi. Kumuha siya sa kanyang bag ng isang maliit na itim na device na kasing laki ng posporo at may maikling antena. Binuhay niya ito. At isang kulay berdeng ilaw ang kumislap-kislap. Ligtas na ngayon. Ang kotseng ito ay nilagyan ng tauhan ni Patrick ng listening device sa ilalim ng upuan mo 3 buwan na ang nakakalipas. Ang binuhay ko ay isang signal jammer. Sisirain nito ang frequency papunta sa receiver ng listening device, kaya static lang ang maririnig nila. Nanlaki ang mga mata ko habang nagmamaneho at gulat na napatingin sa aking hipag. Listening device? Signal jammer? Lana, sino ka ba talaga? Bakit ang isang simpleng PhD sa computer science ay may mga ganitong klaseng gamit? Lumingon sa akin si Lana, ang kanyang mga mata ay matalim. Tinanggal ang kanyang inosenteng maskara. Mabagal siyang nagsalita. Ang PhD sa computer science ay front lang. Bago ako umuwi ng Pilipinas, ako ang head ng risk control at financial fraud investigation sa Wall Street sa Amerika. Direkta akong nagtatrabaho sa mga intelligence agencies para sa mga anti-money laundering operations. Pinakasal ko si Paul hindi dahil sa pag-ibig. Sinusubaybayan ko ang isang malaking sindikato ng money laundering gamit ang mga pasugalan at cryptocurrency. Ang Boss Leon na binanggit nila ay isang mahalagang bahagi ng sindikato at si Paul ay isa lamang tau-tauhan.
Pumasok ako sa pamilya Lazaro para kumuha ng ebidensya, pero hindi ko inasahan na ang kagalang-galang mong asawa ay ganoon kasama para patayin tayong dalawa makuha lang ang insurance. Huminga ako ng malalim. Sa likod pala ng anyo ng isang nerd na manugang, si Lana ay isang world-class na investigador. Kaya pala, palagi siyang walang pakialam sa mga nangyayari sa pamilyang ito dahil iba ang misyon niya. Kung ganoon, malaki ang advantage natin. Ikaw, may galing sa teknolohiya. At ako, eksperto sa forensic auditing. Ilang daang kumpanya na ang ibinunyag kong gumagawa ng pekeng kita at nagtatago ng pera sa mga shell companies sa abroad. Kung nailabas na ni Patrick ang pera, paniguradong may iniwan siyang digital footprints at transaction logs. Tumango si Lana, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Eksakto, kaya hindi kita pinayagang tumawag agad sa pulis. Kung ilalabas natin ang baraha ngayon, ililipat nila ang lahat ng pera at tatakas bago pa makakuha ng search warrant ang kapulisan. Kailangan nating sakyan ang laro nila. Ate Teresa, handa ka na bang itapon ang pagiging mabait na asawa para baligtarin ang laro na kasama ko? Mahigpit kong hinawakan ang manibela, ang aking mga mata ay diretsong nakatingin sa kalsada. Ang kahinaan at pag-iyak ay tuluyan nang nawala, pinalitan ng tapang ng isang matatag at malayang babae. Sinumang magtatangkang kumuha ng buhay ko ay magbabayad ng napakalaki. Handang-handa na. Akala nila sila ang mga mangangaso at tayo ang biktima. Titingnan natin bukas sa mga bangin ng Baguio kung sino ang tunay na mahuhulog. May plano ka na ba? Ngayong gabi tayo magsisimula. Ang unang target ay makuha ang lahat ng data mula sa cellphone ni Patrick. Sobrang maingat siya. Laging may biometric lock at pabago-bago ang password. Pero katabi mo siyang matulog, kaya mas madali kang makakalapit kapag wala siyang laban. Bibigyan kita ng isang ultra-fast data cloner. Isaksak mo lang ito sa charging port ng phone niya ng 2 minuto. Lahat ng memory niya ay makokopya sa hard drive ko. Sige. Siguradong mag-iinarte yon mamayang gabi para pakalmahin ako. Gagamitin ko ang pagkakataong yon. At tungkol naman sa ninakaw na pera, kapag nakuha ko ang data sa phone niya, bigyan mo lang ako ng high-speed at anonymous network. Ako mismo ang magtatrack sa daloy ng pera at isasara ko ang lahat ng pwedeng lusutan niya. Gagawa ako ng private network mamayang gabi. May alyansa na tayo, isang alyansang hindi kayang talunin. Nagkatinginan kaming 2 babae, ang aming mga mata ay nagpalitan ng pangakong hindi kailangan ng salita. Dumaan kami sa supermarket para bumili ng isang magandang basket ng prutas bago kalmadong nagmaneho pabalik sa mansyon. Ang pinakamalaking palabas ng buhay namin ay formal nang nagsimula. Ang hapunan ng bagong taon ay lumipas sa isang nakakakilabot na katahimikan at pekeng kapayapaan. Tila napakalma na ni Patrick si Doña Carmen dahil hindi na ito bumitaw ng anumang masasakit na salita. Kumain lang siya ng kaunti, nagdahilang sumasakit ang likod at nagpatulong sa kasambahay paakyat para matulog ng maaga. Si Patrick ay masayang nagbalat ng prutas at dinala ito sa sala para sa aming 2 ni Lana. Nakangiti siya at malambing na nagtanong, "Hon, napanood mo na ba ang weather forecast bukas? Balita ko maganda ang mga puno ng pino sa Baguio ngayon. Ipagdadrive ko kayo gamit ang bagong expressway para mabilis at smooth ang biyahe natin." Kumuha ako ng isang piraso ng mansanas at dahan-dahan itong kinain. Sa isip ko, mabilis kong binuo ang aking bagong hakbang para lalo siyang mahulog sa sarili niyang patibong. Nakakaboring naman sa expressway, hon. Puro malalaking truck at bus at walang magandang view sa gilid ng kalsada. Bihira lang naman tayong makapag-road trip. Paano kung baguhin natin ang ruta bukas? Dumaan tayo sa lumang kalsada sa Halsima Highway. Medyo paikot-ikot at walang masyadong dumadaan, pero sobrang romantic ng mga puno ng pino roon. Gusto kong kumuha ng pictures sa malaking kurba para maipost ko. Pagkarinig sa suwestiyon kong dumaan sa Halsema, kuminang ang mga mata ni Patrick sa sobrang tuwa kahit pinipilit niya itong itago sa likod ng kanyang maamong ngiti. Sigurado siyang kusang pumasok sa patibong ang kanyang biktima. Napakagandang ideya niyan, mahal ko. Maganda nga ang tanawin doon. Saktong-sakto para makapag-relax kayo. Susundin ko ang lahat ng gusto mo.
Bandang 10:00 ng gabi, pumasok na kami sa kwarto. Nauna siyang pumasok sa banyo. Mabilis kong inilabas mula sa aking jacket ang data cloner na kasing laki lang ng kalahati ng hiniliit na palihim na ibinigay sa akin ni Lana kanina. Itinago ko ito sa ilalim ng aking unan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Paglabas ni Patrick, suot niya ang kanyang dark blue silk pajamas at may dalang isang baso ng mainit at umuusok na gatas. Lumapit siya sa kama, iniabot sa akin ang gatas na may mukhang punong-puno ng pag-aalala. Napagod ka masyado ngayon at alam kong napaisip ka sa mga sinabi ni Mama. Ipinagtimpla kita ng gatas, inumin mo ito para masarap ang tulog mo. Maaga pa tayo bukas para sa mahabang biyahe. Tiningnan ko ang gatas. Ang instinct ng isang taong nasa defense mode ay nagsasabing may mali sa gatas na ito. Gusto niyang makatulog ako ng mahimbing para madali siyang makapunta sa garahe at sirain ang preno. At para masiguro rin na wala akong mapapansing kahina-hinala sa ginagawa niya sa gabi. Kinuha ko ang gatas, ngumiti ng matamis. Salamat mahal ko, napaka-thoughtful mo talaga. Inilapit ko ang baso sa aking labi. Nakatitig sa akin si Patrick, ang kanyang mga mata ay nakapako sa baso. Sa sandaling ihiling ko ang baso, sinadya kong luwagan ang pagkakahawak ko. Crash! Nahulog ang baso mula sa aking kamay, dumiretso sa carpeted na sahig at nabasag. Tumalsik ang puting gatas at natalsikan pa ang pajama ni Patrick. Nagpanggap akong gulat na gulat at sumigaw. Hala, sorry hon. Biglang pinulikat ang kamay ko at nanigas, hindi ko nakayanan. Natalsikan pa ang damit mo. Magpalit ka muna ng damit sa banyo. Baka mangamoy gatas ka pa. Kukuha lang ako ng basahan para linisin to. Kumunot ang noo ni Patrick. May bakas ng inis sa mukha, ngunit mabilis na napalitan ng pilit ng ngiti. Tiningnan niya nang may panghihinayang ang natapong gatas sa sahig dahil nasayang ang mamahaling sleeping pills na hinalo niya roon. Okay lang mahal. Magpapalit muna ako. Umupo ka lang dyan. Bukas na natin ipalinis sa kasambahayan. Tumalikod siya at mabilis na pumasok sa walk-in closet at banyo sa kanto ng kwarto. Pagkasara ng pinto ng banyo, agad akong kumilos. Dumiretso ako sa bedside table ni Patrick, kinuha ang kanyang latest model na smartphone na nakapatong katabi ng kanyang relo. Inilabas ko ang data cloner ni Lana at isinaksak ito sa charging port ng phone. Isang maliit na ilaw ang kumislap. Ayon sa plano, ang device na ito ay nakaprogram na i-bypass ang screen lock at direktang kunin ang raw data, hidden messages at cache logs ng phone. 20 segundo lang ang kailangan nito. 10 segundo. Naririnig ko ang pagpatak ng tubig sa banyo. 15 segundo. Ang pulang ilaw ay patuloy sa pagkislap. Parang tatalon ang puso ko, palabas ng dibdib ko. 20 segundo. Naging kulay berde ang ilaw at huminto sa pagkislap. Tapos na. Mabilis kong hinugot ang device at ibinulsa sa aking damit pantulog. Sakto namang narinig ko ang pagbukas ng lock sa pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa dating pwesto, humarap sa kabila at kumuha ng tissue, yumuko at nagpanggap na pinupunasan ang natapong gatas. Lumabas si Patrick suot ang ibang pajama. Nakita niya akong naglilinis at hindi siya naghinala. Hayaan mo na yan. Hon, gabi na. Matulog na tayo. Itinapon ko ang tissue sa basurahan, sumampa sa kama at nagkumot hanggang dibdib. Kahit hindi ako nakainom ng pampatulog, kailangan kong umarte bilang isang pagod na asawa. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakalma ang aking paghinga. Pagkaraan ng 1 oras at kalahati, ang hilik ni Patrick ay pantay na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Tulog na siya. Idinilat ko ang aking mga mata. Dahan-dahan akong bumangon, inilabas ang cloner mula sa aking bulsa, dinala ang sarili kong phone at tahimik na binuksan ang pinto palabas ng kwarto. Nag-aabang na si Lana sa isang madilim na sulok malapit sa hagdan, yakap ang isang manipis na laptop. Tumango kami sa isa't isa at tahimik na gumalaw na parang mga anino papunta sa basement storage room. Walang bintana rito at maganda ang soundproofing. Isinaksak ni Lana ang cloner sa kanyang laptop. Mga linyang berdeng codes
ang mabilis na lumabas sa itim na screen. Napakabilis ng pagtipa ng kanyang mga daliri, halos walang nililikhang ingay. Nandito na, may ginagamit siyang hidden security app na nagkukunwaring calculator. Binibreak ko na ang encryption. Pagkalipas lang ng 3 minuto, lumabas na ang lahat ng maiitim na sikreto ni Patrick. Ang mga mensahe nila ng peking insurance broker, peking medical records, at ang pinakamahalaga ang mga detalye ng paglilipat niya ng pera palabas ng bansa. Binusisi ko ang mga numero tulad ng isang makina. Ang aking instinct bilang auditor ay gumana. Eto na, nagtayo siya ng 3 shell companies sa labas ng bansa. Ang pondo mula sa Pacific Sun ay inilipat sa ilalim ng mga peking consulting contracts. Ang kasalukuyang balanse ng kanyang main account sa isang private bank sa Europa ay higit 1.5 bilyong piso. Isang napakalaking halaga. Kaya mo bang hawakan ang perang yan? Sobrang higpit ng security ng mga European banks, tanong ni Lana. Ngumiti ako ng puno ng kumpiyansa. Ang sobrang higpit na security nila ang pinakamalaking kahinaan nila. Gumagamit ang bangkong ito ng proactive intrusion warning system. Kapag may nagtangkang maglogin na may maling credentials ng paulit-ulit mula sa isang foreign IP address, lalo na sa kalagitnaan ng gabi, iisipin ng system na isa itong malaking cyber attack. Automatiko nitong i-freeze ang buong account para protektahan ang pera ng kliyente. Aabutin ng hindi bababa sa 24 oras para ma-verify at kakailanganin ang presensya ng account owner na may dalang orihinal na dokumento para ma-unfreeze ito. Nakuha agad ni Lana ang ibig kong sabihin. Ang galing, gagamitin mo ang sarili nilang sistema laban sa kanila. Iko-connect kita sa isang anonymous network na may fake IP mula sa ibang bansa. Magsagawa ka ng fake attack. Bilis kidlat na nag-type si Lana. Umupo ako sa tapat ng laptop at inilagay ang account number na nakuha namin. Humingi ito ng password at security code. Sinadya kong mag-type ng maling password ng 10 beses. Nagpula ang screen dahil sa error. Sumunod, gumamit ako ng automated script na mabilis na isinulat ni Lana. Nagpadala ng libu-libong login requests na may random characters papunta sa server ng European Bank. Lumabas ang loading icon sa screen. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas ang isang dilaw na warning message. Account temporarily locked for security reasons. Please contact customer service. Nakapaghikab ako sa tuwa at sumandal sa upuan. Tapos na, ang 1.5 bilyon niya ay nakabaon na ngayon sa yelo. Bukas ng umaga, kahit gusto pa niyang kumuha ng piso para bumili ng tiket pangtakas, hindi na niya magagawa. Sarado na ang daanan niya. Tapos na ang part mo. Ako naman. Sabi niya, sisirain niya ang preno mamayang gabi. Naglagay na ako ng tracking software sa central computer system ng kotse na yon. Kung tatanggalin niya ang brake fluid valve o puputulin ang kable, marirecord sa system ang hardware error warning. Pero kutob ko, gagamit siya ng remote control device para patayin ang electronic brakes habang tumatakbo ang sasakyan para mukhang system failure talaga ang nangyari kaysa pananabotahe. Kung ganon, kaya mo bang labanan ang remote na yon? Madali lang. Overwrite ko ang source code ng preno. Mula ngayon, lalagyan ko ng intermediate control layer ang preno para unahin ang command mula sa device ko at harangan ang signal mula sa remote niya. Susunod pa rin ang preno ng kotse na yon sa gusto ko. Akala niya siya ang magaling, hindi niya alam na pinaglalaruan na siya. Natapos namin ang lahat pagsapit ng 3 ng madaling araw. Binura namin ang lahat ng bakas ng pag-access, hinugot ang mga device, at tahimik na bumalik sa aming mga kwarto. Pumasok ako sa kumot, humiga sa tabi ng halimaw na humihilik. Wala nang natitirang takot sa aking puso, tanging pag-aabang na lang sa pinakamagandang dula na magaganap bukas ng umaga. Ngayong gabi ang huling pagkakataong masisiyahan si Patrick sa kanyang pagtulog bilang isang mapagmalaking kriminal. Kinabukasan ng umaga, ang maputlang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa pagitan ng mga silk curtains. Ang hangin ay tahimik at sariwa, ibang-iba sa magulong nararamdaman ko kagabi. Ngayong umaga, gumising ako ng may buong talas ng isip at matinding determinasyon. Ang labanan ng buhay at kamatayan ay nakatakda na
at wala akong lugar para sa kahinaan. Naupo ako sa harap ng vanity mirror, naglagay ng manipis na foundation at light pink na lipstick para itago ang aking pamumutla dahil sa kakulangan ng tulog. Nagsuot ako ng simpleng sportswear at komportableng rubber shoes. Ang bawat kilos ko ay maingat na plinano. Anumang pagkakamali o pagiging kakaiba ay maaring makapukaw sa hinala ng tusong soro na tinatawag kong asawa. Bumaba ako, bit-bit ang aking bag. Sa dining room, kumpleto ang pamilya Lazaro. Sa hapag ay may mga maiinit na pagkain, umuusok at amoy na amoy ang sarap ng mainit na sabaw ng manok at bawang. Ang mas ikinagulat ko ay ang ugali ni Doña Carmen, ibang-iba sa kanyang nakasimangot na mukha at masasakit na salita nung araw ng bagong taon. Ngayon, nakangiti siya ng napakatamis. Ang biglaang pagbabago nito ay nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Teresa, Lana, nandyan na pala kayo. Halina kayo at kumain ng mainit na almusal bago tayo umalis. Malayo ang Baguio at paikot-ikot ang daan. Kailangan busog kayo para hindi kayo mahilo. Mainit ang pag-aasikaso ni Doña Carmen. Siya pa mismo ang sumandok ng sabaw para sa amin ni Lana. Napanatili ni Lana ang kanyang kalmadong mukha, tumango at bumati bago umupo. Mahinahon din akong nagpasalamat at kumuha ng kubyertos. Nakaupo si Patrick sa tapat ko. Suot ang isang casual polo, napakagwapo tingnan. Malawak ang ngiti niya, kumuha pa ng isang pirasong manok para sa akin. Kain ka pa, mahal. Chiinek ko na, nang maigi ang sasakyan. Full tank na, maayos na ang mga gulong. Mamaya, pagkatapos kumain, ipagdadrive namin kayo ni Paul papunta sa isang masayang biyahe. Na-stress din kasi si Paul sa trabaho lately, kaya sakto na makapag-relax siya. Nakaupo si Paul sa tabi ng kuya niya, pilit ang ngiti. Nangungitim ang mga mata niya sa puyat, laging nakatingin sa paligid, panay ang pagkiskis ng kanyang dalawang kamay na halatang balisa. Kitang-kita ang 80 milyong utang na nakapatong sa balikat ng duwag kong bayaw. Mabilis na natapos ang almusal. Nang naghahanda na kaming ilabas ang aming mga bag, lumabas si Doña Carmen mula sa kusina, may yakap-yakap na isang makintab na stainless steel thermos na halos 2 litro ang laki. Lumapit siya at iniabot ito kay Lana na may mukhang puno ng pag-aalala. Alam kong mahilig kayo sa tsaa. Kaninang madaling araw, gumawa ako ng chamomile tea na may halong pampakalma. Maganda sa katawan ang tsaang ito, nakakapagpakalma ng nerbiyos at maiiwasan nyo ang pagod sa mahabang biyahe. Dalhin nyo ito sa kotse, inumin nyo kapag nauuhaw kayo, ha? Ito ang paraan ko para mag-sorry sa pagtataas ko ng boses kahapon sa inyo. Kinuha ni Lana ang thermos at bahagyang yumuko. Salamat po, ma, sa pag-abala nyo. Dadalhin po namin at iinumin sa biyahe. Napatingin ako sa thermos, nakaramdam ng kirot sa puso ko. Isang biyenan na laging tinuturing kaming ibang tao, hindi man lang nagtimpla ng tubig para sa amin noon, ay biglang nagising ng maaga para gumawa ng chamomile tea pampakalma. Ang pampatulog na inihanda ni Patrick para magpabagsak ng isang baka ay tiyak na nasa loob ng mapanlinlang na tubig na iyan. Napakahusay ng plano nila. Ang biyenan ang nagpanggap na mabait at nagbigay ng lason, habang ang 2 anak na lalaki ang magsasagawa ng parusang kamatayan. Lumabas kami patungo sa malawak at pulang tisa na driveway. Ang makintab at itim na 7-seater SUV ay nakastart na. Binuksan ni Patrick ang pinto sa likod para sa aming maghipag. Maingat niyang pinrotektahan ang itaas na bahagi ng pinto para hindi mauntog ang ulo ko. Isang pag-aalaga na sobrang peke at nakakasuka. Umikot si Paul at umupo sa passenger seat sa unahan. Pumasok na si Patrick sa driver's seat. Umusad ang sasakyan, dumaan sa malaking gate na bakal ng mansyon at dumiretso patungo sa expressway pataas sa mga bundok ng norte. Sa loob ng maluwang na sasakyan, hindi kayang pawiin ng amoy ng mint car freshener ang nakakasakal na hangin. Nakaupo si Lana sa tabi ko, hawak ang stainless steel thermos sa kanyang hita. Lumingon siya sa akin, nagbibigay ng maingat na senyas sa mata. Naalala ko ang nangyari kahapon sa supermarket.
Nagkataon kasing kumuha si Lana ng eksaktong kaparehong thermos ng nasa pamilya Lazaro at binayaran ito. Nang dumaan ang sasakyan sa isang lubak at napatingin sa unahan ang lahat, mabilis at palihim na binuksan ni Lana ang kanyang malaking bag. Kinuha niya ang thermos na dala niya mula pa kahapon at isinuksok naman sa ilalim ang thermos ni Doña Carmen. Dahil magkamukha ang dalawang thermos, walang nakapansin sa ginawang magic trick na ito. Ang bagong thermos sa kamay ni Lana ay puno ng dalisay na iced tea na siya mismo ang nagtimpla kagabi. 5 oras na kaming nagbabiyahe at sobrang tahimik ng loob ng sasakyan. Nagpatugtog si Patrick ng mga instrumental na kanta habang paminsan-minsan ay sumisilip sa rearview mirror para tingnan ang sitwasyon namin. Tumikhim siya para basagin ang katahimikan. Teresa, Lana, uhaw na ba kayo? Uminom kayo ng tsaa na tinimpla ni Mama para maging presko kayo. Maganda na ang view sa labas. Malapit na tayong lumiko paakyat sa Halsema Highway. Nakuha ko ang pahiwatig niya. Inabot ko ang 2 plastic cups mula sa cup holder at ibinigay kay Lana. Maingat na binuksan ni Lana ang takip at nagsalin ng pulang kayumangging tsaa na amoy tuyong dahon. Iniabot niya ang isa sa akin. Tama si Kuya. Uminom ka na muna, Ate Teresa. Inilapit ko ang baso sa aking bibig at uminom ng malaki. Masarap ang iced tea at hindi mapait o walang lasa ng pampatulog. Naubos namin ang laman ng mga baso sa harap ng nasisiyahang tingin ni Patrick na sumisilip sa salamin. Pagkatapos ng 15 minuto matapos uminom, sinimulan ko ng gawin ang aking palabas. Hinimas ko ang aking sentido, nagpanggap na naghihikab at pinahina ang aking boses. Han, bakit parang bigla akong inantok? Ang bigat ng ulo ko. Hindi ko maidilat ang mga mata ko. Baka dahil hindi maganda ang tulog ko kagabi. Sumandal din si Lana sa upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, inihilig ang kanyang ulo sa gilid, at inayos ang kanyang paghinga na parang isang taong nasa malalim na pagtulog. Baka masyadong matapang ang chamomile ni Mama. Sumandal na lang kayo at matulog para makapag-relax. Gigisingin ko na lang kayo kapag nasa magandang view na tayo. Paul, buksan mo nga ng kaunti ang heater para hindi sila ginawin. Kahit ang lambing ng boses ni Patrick, dinig na dinig ko ang kanyang pagwawagi sa bawat salitang binibitawan niya. Inihilig ko ang ulo ko sa balikat ni Lana, nilelet go ang bawat kalamnan ko para magmukhang walang malay. Sa kadiliman ng aking nakapikit na mga mata, mas lumakas ang pakiramdam ko sa paligid. Nararamdaman ko ang pagyugyog ng mga gulong sa kalsada. Naririnig ko ang pantay na paghinga ng aking hipag at hinihintay kong tanggalin na ng 2 lalaking nasa unahan ang kanilang mga maskara. Ang sasakyan ng kamatayan ay tuluyan ng pumasok sa daang walang labasan. Naging nakakakilabot ang katahimikan sa loob ng SUV. Tanging ang makina ng sasakyan at ang ihip ng hangin sa mga nakasara nitong bintana ang naririnig. Nakasandal ako kay Lana at minamantine ang banayad na paghinga. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga binti, ganap na walang galaw. Mula sa unahan, isang malalim na pagbuntong hininga ng kaluwagan ang narinig. Si Paul iyon. Lumingon siya sa likod, tinitigan kami ng matagal. Nararamdaman ko ang kanyang panunuri, kahit nakapikit, ngunit hindi ako kumibo. Tulog na sila, Kuya. Ang tindi ng gamot ni Mama, kakatikim pa lang pero bagsak na. Ang sama niyang magsalita kahapon pero walang kagatol-gatol pagdating sa paghahalo ng lason. Hindi ako makapaniwala. Tumawa si Patrick, isang paos, mayabang at masamang pagtawa. Nawala na ang malambing niyang boses, ngayon ay kasing talim na ito ng labaha. Akala mo ba mabait ang mama mo? Nung nalaman niya na ang insurance nila ay aabot sa 200 milyon, sinabihan pa niya akong bilisan ko na. Uhaw na uhaw siyang magkaapo na lalaki, at the same time nag-aalala sa utang mo sa sugal, kaya basura na lang sa kanya ang buhay ng 2 manugang niya. Tayong pamilya natin ay practical na tao, pera lang ang nagpapatakbo sa mundo. Hinampas ni Paul ang kanyang binti sa tuwa, nanginginig ang boses niya sa pananabik. Napakagaling mong mag-calculate, Kuya. Pagkatapos nito, mababayaran ko na sina Boss Leon at may sobra pang malaki. Susunod ako sa iyo sa abroad para magsimula ulit. Pero Kuya, paano mo ba i-arrange yung aksidente? Kinakabahan pa rin ako.
Biglang bumagal ang sasakyan. Naramdaman ko ang paggulong ng gulong sa maliliit na bato sa halip na sa makinis na aspalto. Na-realize kong pumapasok kami sa isang napaka-bumpy na daan, malayo sa patag at sementadong Halsema Highway na ipinangako niya. Binago ko ng konti ang plano. Tumingin ka sa labas, hindi tayo pupunta sa Baguio o Halsema. Kahit matarik doon, may mga bus pa ring dumadaan kaya baka makita agad tayo at ma-rescue pa sila. Paano kung swertehin tong dalawang to at mabuhay? Sira ang plano. Pumasok tayo sa isang inabandonang quarry dito sa kabundukan ng Benguet. Walang katao-tao rito sa loob ng isang taon. Mamaya, ida-drive ko yung sasakyan hanggang sa pinakamataas na bangin at ididikit ko sa dulo. Tapos, gagamitin ko ang remote control para patayin ang electronic brake, i-shift sa drive at i-lock ang gas pedal. Tayong dalawa, bubuksan lang ang pinto at tatalon palabas. Aandar ang kotse, dire-diretso daang metro pababa. Siguradong sasabog to at masusunog ang mga ebidensya, sunog na sunog. Kahit imbestigahan ng pulis, aksidente lang ang report dahil sa electrical failure ng preno. Nanginig ang buong katawan ko, nagsimulang pagpawisan ng malamig ang aking noo. Napakalupit ng plano ni Patrick at napaka-perpekto, nakikilabutan ka talaga. Kinonsidera niya ang bawat detalye para siguraduhing wala kaming kawala. Ang kasamaan ng pamilyang ito ay higit pa sa imahinasyon ng isang mabuting tao. Sa tabi ko, patuloy ang paghinga ni Lana ng pantay, ngunit naramdaman kong kinalabit ng kanyang hiniliit ang binti ko ng 3 beses. Yun ang senyas namin kagabi. Ibig sabihin nito ay na-activate na ni Lana ang system override ng sasakyan. Ang lahat ng kontrol ng gas at preno ay hindi na hawak ni Patrick kundi konektado na sa phone ni Lana na nakatago sa bulsa niya. Ang masamang balak niya ay tuluyan ng nadiskaril. Ang maalikabok na daan papasok sa quarry ay lalong nagiging baku-bako. Rinig ang paghataw ng makina ng sasakyan. Dumilim ang paligid dahil sa matataas at makakapal na puno ng pino. Screech! Isang nakakabinging pagpreno ang bumasag sa hangin. Biglang huminto ang sasakyan kaya muntik nang tumama ang ulo ko sa upuan sa harap. Mabilis kong minulat ang mga mata ko. Sa pagitan ng 2 upuan sa harap, isang magulong eksena ang bumungad sa akin, harang ang buong daanan. 3 malalaking itim na pickup trucks ang nakaharang sa daan. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang humigit kumulang 15 maskuladong lalaki, punong-puno ng tattoos, nakasando at malalaki ang katawan. May hawak silang mga bakal, baseball bats, at kadena, galit na naglalakad palapit sa unahan ng sasakyan namin. Sa unahan nila ay isang kalbong lalaki na nakasalamin, may kagat-kagat na tabako sa kanyang bibig. Tinuktok niya ang tubo ng bakal sa hood ng sasakyan ni Patrick, gumagawa ng nakakakilabot na tunog ng bakal. Diyos ko kuya, paano nalaman ng mga tauhan ni Boss Leon ang lugar na to? Patay na ako, sisingilin na nila ako ng utang. Utal na sabi ni Paul, namumutla at nanginginig na parang dahon. Kumapit si Paul sa pintuan ng sasakyan, takot na takot. Kumunot ang noo ni Patrick, panandali ang naguluhan, ngunit agad ding naibalik ang kanyang kalmado at sanay sa gulo na mukha. Tinapik niya ang kapatid para kalmahin. Kalma ka lang, huwag kang mataranta, may GPS tracking sila na nakakabit sa'yo noon pa. Ako nang bahala kumausap sa kanila. 80 milyon lang, kayang-kaya yon. May pera ako sa offshore account ko. Ita-transfer ko agad sa kanila para maayos na at hindi masira ang malaking plano nating dalawa. Binuksan ni Patrick ang pinto, bumaba ng sasakyan at may mataas na kumpiyansang hinarap ang kalbong lalaki. Ngumisi ang kalbo at nagbuga ng makapal na usok ng tabako. Magandang araw CEO Patrick. Kakatapos lang ng bagong taon pero nagpakahirap kaming umakyat sa bundok na to para lang hanapin si Paul. Nabalitaan naming inilalayo mo ang asawa mo para magbakasyon at tumakas para iwan ang 80 milyong utang, ha? Walang patawad ang sindikato kahit Pasko o bagong taon pa. Ngayon, 2 lang ang pagpipilian mo. Bayaran mo ng buo o iiwan ko ang bangkay ni Paul dito.
Ngumiti ng mapakla si Patrick at kumuha mula sa kanyang bulsa ng isang makapal na satellite phone, isang uri ng phone na ginagamit para sa mga secured international transactions. Napakainitin naman ang ulo ni Boss Leon. Kalma lang kayo. Malaking tao ako. Matagal ko nang inaalagaan ang pangalan ko sa negosyo. Barya lang sa akin ang 80 milyon. Kaya lang naman, hindi ako makapag-withdraw ng cash ay dahil sarado ang mga bangko sa atin. Ngayon din, maglo-login ako sa personal account ko sa Switzerland para bayaran kayo. Papasok ang pera sa inyo sa loob ng 10 minuto. Nang marinig ang malakas at buong boses ni Patrick, napabuntong hininga si Paul sa loob ng sasakyan at sunod-sunod na nagpunas ng pawis. Tinaasan ng kilay ng kalbong lalaki si Patrick at tumango bilang pagsang-ayon na maghintay. Sanay na binuksan ni Patrick ang satellite phone at mabilis na nag-type sa asul na banking app. Habang nagta-type siya, nakangiti pa ang labi niya. Tahimik lang kaming nakamasid ni Lana mula sa likod, nararamdaman ko ang kakaibang tuwa sa dibdib ko. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laro. Lumabas ang loading icon sa screen ni Patrick. 5 segundo, 10 segundo. Ang ngiti ni Patrick ay nagsimulang tumigas. Kumunot ang noo niya. Diin-diinan ang screen na parang gusto itong pabilisin. Beep, beep, beep. Isang nakakabinging error sound ang lumabas mula sa phone. Ang screen na dapat magpapakita sana ng bilyon-bilyong balanse ay natakpan ng kulay dilaw na notification box na may mga pulang text. Lumaki ang mga mata ni Patrick na halos lumuwa, pabalik-balik na binabasa ang error. Account locked. Security warning. Please present yourself at the branch. Anong nangyayari dito? System error? Nanginginig na siya. Dali-daling nag-log out at nag-login ulit. Nagpalit pa siya ng network at gumamit ng backup codes, ngunit dilaw na warning pa rin ang bumubungad. Ang 1.5 bilyong piso niya, ang buong yaman na ninakaw niya, at ang tanging daan niya palabas ay nakasaradong lahat ng walang anumang butas. Ang mga malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais ay nagsimulang mamuo sa noo ni Patrick. Ang mga kamay na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa ay nanginginig na at nalaglag pa niya ang satellite phone sa mabatong lupa. Kumunot ang noo ni Boss Leon, tinabig ang phone palayo gamit ang sapatos at sumigaw, CEO Patrick, tapos ka na ba sa palabas mo? Anong klaseng transfer yan na parang naubusan ng dugo ang mukha mo? Ubus na ang pasensya ko. Hulihin niyo si Paul at ibaba rito. Tapusin na, yan. Initaas ng mga lalaki ang mga bakal at tumakbo palapit sa sasakyan. Dahil sa pagbabago ng plano, nagulo ang perpektong pagpatay ng magkapatid na Lazaro at naging isang malaking kalat. Sa likod ng upuan, nagmulat na ako ng mga mata, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lana, handang-handa na makipaglaban kay kamatayan. Pinalibutan ng mga tauhan ang umuugong na SUV, nagpapakita ng mga nanlilisik na mata. Pinalo ng kalbong si Boss Leon ang kanyang tubo sa kanyang palad at inutusan ang dalawang lalaking nasa unahan, buksan niyo ang trunk sa likod. Ang CEO Patrick na to, sigurado akong may mga dalang ginto at dolyar sa pagtakas niya o kahit titulo ng lupa. Kunin niyo lahat pambayad sa 80 milyong utang ni Paul. Bilis! Sumunod ang dalawa, bitbit ang crowbar at naglakad papunta sa likod. Nanginginig na ng sobra si Paul sa loob, tinatakpan ang mukha. Si Patrick naman ay nakatayo lang na parang pinako, pawis na pawis, mariing nakakuyom ang mga kamao. Alam na alam niya kung ano ang nasa loob ng trunk. Isang malakas na lagutok ng pagkakasira ng trunk ang umalingaw-ngaw. Sinilip ng mga tauhan at nagkatinginan sila na naguguluhan. Kinalkal nila ang loob. Boss Leon, walang pera dito. 2 20-liter na galon ng gasolina lang, isang makapal na nylon rope, malaking duct tape, at mga industrial gloves. Gamit pang construction ata to, boss. Kumunot ang noo ng kalbo at dahan-dahang naglakad sa likod. Tiningnan niya ang mga nakakalat na gamit sa trunk at tumingala sa matarik at nakakatakot na bangin sa unahan ng sasakyan. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Patrick at sa 2 babaeng nakaupong tulog sa likod ng sasakyan. Biglang tumawa ng malakas ang kalbo, nakakakilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa mga pader ng quarry.
CEO Patrick, akala mo ba tanga ako? Dinala mo ang dalawang asawa niyo sa inabandonang lugar na to. Itinabi mo ang kotse sa bangin at may handang gasolina at lubid sa trunk. Hindi mo balak tumakas. Balak mo silang patayin at palabasing aksidente para makakuha ng insurance pambayad sa utang ng kapatid mo, tama? Napakasama ng plano mo. Sayang lang at hindi pumayag ang langit sa gusto mo. Ngayon, pareho ko na kayong dadakpin at kukunin ko na rin ang kotseng to. Sa sandaling ibunyag ng kalbo ang masamang plano ni Patrick, hinawakan ako ni Lana sa kamay. Ito na ang pinakahihintay naming pagkakataon. Ang atensyon ng sindikato at ng magkapatid na Lazaro ay nakatuon na sa isa't isa at nagkakasagutan sila. Kinindatan ako ni Lana, ipinasok ang kanyang kanang kamay sa bag at naglabas ng isang maliit na pepper spray na gawa sa metal. Bumulong siya sa akin. Ate Teresa, sumunod ka sa akin. Tumakbo ka papunta sa gumuguhong bangin sa bandang kanan at wag na wag kang lilingon. Tumango ako. Naghihigpit ang lahat ng kalamnan ko sa katawan. Gamit ang buong lakas, sinipa ni Lana ang pinto sa kanan. Tumama ang bakal na pinto sa tauhan na nakaharang at natumba ito sa lupa. Mabilis na parang kidlat na lumabas si Lana. Itinaas ang pepper spray at inispray ang puting ulap sa mga mata ng mga tauhang malapit sa kanila. Nagsisigaw sa sakit ang mga lalaki, nagluluha at bumubula ang mga ilong, nabitawan ang mga bakal at nagpupumiglas sa lupa. Sumunod ako agad kay Lana at lumabas ng sasakyan. Ang tahimik na lugar ay naging sobrang gulo. Ang mga pagmumura ni Boss Leon, ang panicking ni Paul, at ang sigaw ni Patrick ay nagsanib. Hulihin niyo yung dalawang babae. Bilis, wag niyo silang patakasin, sigaw ni Patrick, nanginginig ang boses sa galit. Tumakbo siya para habulin kami. Binaliwala na ang pagbabanta ng sindikato. Tumakbo kami ni Lana ng buong bilis. Sa ilalim ng aming mga paa ay matutulis at malalaking bato na sumusugat sa aming mga binti. Pero hindi ko yon ininda. Ang aming survival instinct ang nangingibabaw. Napakalawak ng quarry, may mga artipisyal na canyon dahil sa pagpapasabog. Pumasok kami sa isang makipot na daan at sumingit sa malalaking bato na may lumot. Pagkatapos tumakbo ng malayo, humahangos na ako. Sumisikip ang dibdib ko, biglang bumigay ang batong inaapakan ko. Dumulas ako pababa ng mabatong dalisdis. Agad na hinawakan ni Lana ang damit ko, pero nahuli na siya. Sabay kaming nagpagulong-gulong pababa sa isang tuyo at malalim na butas ng quarry. Dahil sa pagkahulog, nang hina ang katawan ko. Puno ng putik at bato ang damit ko. Mabuti na lang, hindi gaano katarik ang dalisdis, at may makapal na mga talahib na sumalo sa amin, kaya hindi kami masyadong nasugatan. Tumayo ako at nagpagpag ng alikabok, saka tumingala. Ang bunganga ng butas ay mga 5 metro ang taas mula sa amin, matarik ang pader at mahirap akyatin. Hindi man lang nagpanik si Lana, agad niyang pinagpagan ang kanyang maliit na backpack. Inilabas niya ang kanyang laptop at inilagay sa patag na bato. Ate Teresa, ligtas muna tayo dito. Hindi sila basta-basta makakababa kung walang lubid. Ang butas na to ay nagsilbing natural na antena. Nakakakuha ako ng mahinang signal dito. Ia-upload ko agad lahat ng evidence laban kay Patrick sa cloud server ng PNP Anti-Cybercrime Group ngayon din. Binuksan ni Lana ang laptop. Mabilis ang mga daliri sa keyboard. Nagpapakita ang screen ng progress bar. 5%, 10%, 20%. Sobrang bagal ng internet kaya pakiramdam ko umaandar ang oras ng mabagal. Habang pinapadala ni Lana ang mga files, ipinadala rin niya ang GPS coordinates ng quarry sa emergency line. Mula sa itaas ng bunganga ng butas, narinig namin ang mabibigat na yabag at pagbagsak ng mga bato. Nandun na sila. Sumigaw si Boss Leon mula sa itaas. Malalim yan mga miss, hindi kayo makakaakyat. Wag na kayong gumalaw. Patrick, may utang ka sa akin. Ngayon, nagtatago sa ilalim yung asawa mo. Anong balak mo? Lumapit si Patrick sa gilid ng butas. Ang itim niyang anino ay nakaharang sa ilalim. Ang boses niya ay walang puso at malupit. Boss Leon,
Utusan mo ang mga tauhan mo na ibaba ang lubid at hatakin sila pataas para sa akin. Pagkatapos nito, hahatian kita ng kalahati ng insurance, 100 milyong piso. Iyan na ang bayad ko sa utang kasama ng malaking interes. Huminga ako ng malalim. Ang pagiging tusong demonyo ni Patrick ay walang limitasyon. Handa pa siyang makihati ng pera gamit ang buhay namin para lang bilhin ang sindikato. Nasa 70% pa lang ang progress bar ni Lana. Kailangan pa namin ng oras. Gagamitin ko ang psychological warfare para hatiin sila. Tinaas ko ang ulo ko at sumigaw mula sa ilalim ng napakalinaw. Boss Leon, matagal ka na sa sindikato. Bakit ka naniniwala sa isang profesional na manloloko na tulad ni Patrick? Alam mo bang nilak ko na ang account niya na may 1.5 billion? Wala na siyang ni isang kusing. Ang kumpanya niya ay bangkarote na rin at ipinasara na ng bangko. Kung papatayin niya kami at maimbestigahan ng pulis, walang babayaran ang insurance sa mamatay tao. Kung susundin mo siya, uuwi ka ng walang dala at makukulong ka pa. Tumigil ako ng ilang segundo, nakikita ko ang anino ni Boss Leon na nagdadalawang isip. Ibinagsak ko na ang pinakamabigat kong baraha. Ako si Teresa, forensic auditor ng kumpanya. Hawak ko ang lahat ng records at assets na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa pangalan ko. Kung uutusan mo ang mga bata mo na hilahin kami pataas at protektahan kami sa demonyong Patrick na yan, ipapadala ko agad sa inyo ang 200 milyong piso bilang pasasalamat. 200 milyon ng malinis na pera. Hindi nyo kailangang matakot na hahabulin kayo ng batas. Piliin mo. Susunod sa walang perang bangkarote o poprotekta sa babaeng kayang magbayad agad ngayon din? Tumama sa pinakamahinang bahagi ng kasakiman ng sindikato ang alok ko, nag-isip si Boss Leon. Hindi pa sigurado kung makukuha ang insurance, mapagbibintangan pa siyang pumatay, samantalang ang babae sa ibaba ay nag-alok ng doble, na may kasama pang kaligtasan sa batas. Patrick, may tama ang asawa mo. Balak mo ba akong gawing pain para mapahamak? Sigaw ni Boss Leon. Mga bata, ihulog niyo yung lubid na nasa kotse ni Patrick, hilahin niyo yung 2 babae pataas. Sinumang humawak sa buhok ng 2 babaeng yan, babaliin ko ang leeg. Sumigaw si Patrick sa sobrang galit, akmang pipigilan sila, pero hinarangan siya ng mga malalaking tauhan ni Boss Leon. Ibinaba ang makapal na nylon rope sa amin. Saktong umabot sa 100% ang progress bar sa screen ni Lana. Isang berdeng text ang lumabas. Upload successful. Ngumiti si Lana at isinara ang laptop. Nagkatinginan kami at may kumikinang na pag-asa sa mga mata namin na ibigay na ang ebidensya. Ngayon, taas noo kaming aakyat mula sa butas para harapin ang liwanag ng hustisya. Hinawakan ko ang lubid, itinali ko ng 2 beses sa aking pulso para sigurado. Hinila pataas ng mga tauhan ni Boss Leon. Dahil sa dulas ng dalisdis, umuulan ang alikabok at bato sa mukha ko, pero kinagat ko ang labi ko at umapak sa mga nakausling bato para suportahan ang sarili ko. Nakasunod sa akin si Lana. Wala pang 5 minuto, nakaakyat na kami mula sa madilim na butas, nakatapak na kami sa patag na lupa malapit sa isang napakalaking bangin. Ang hangin mula sa lambak ay umiihip sa buhok kong magulo. May lasang maalat at amoy alikabok ang hangin. Lumapit si Boss Leon, nakangisi na nagpapakita ng kanyang naninilaw na ngipin. Inilahad niya ang kamay niya. Miss Teresa, sana totoo ang pangako mo. Ligtas na kayo ngayon. Nasaan ang 200 milyon ko? Pwede mo nang i-transfer ngayon. Hindi pa ako nakakasagot ng isang nakakagimbal na insidente ang mangyari. Mula sa likod ng mga sindikato, nakawala si Patrick sa 2 tauhang nakabantay sa kanya. Sumugod siya na parang baliw na hayop, may hawak na isang itim at mahabang shotgun. Siguradong tinago niya iyon sa kanyang makapal na jacket sa loob ng kotse. Walang gagalaw, babarilin ko sa ulo ang sinumang gumalaw. Sigaw ni Patrick, nanlilisik ang mga mata na kulay pula dahil sa galit at desperasyon. Ang malamig na dulo ng baril ay nakatutok sa pagitan ng mga kilay ko. Kahit madami ang sindikato, wala silang dalang baril, kaya napaatras silang lahat. Kahit si Boss Leon ay umurong at sumeryoso ang mukha, dahan-dahang lumapit si Patrick.
Pinapaatras ako hanggang sa mismong dulo ng bangin sa likod ko. Umihip ang hangin ng napakalakas. Teresa, isa kang tusong babae. Binayaran mo sila para kalabanin ako? Akala mo makakatakas ka? Hindi. Kung mamatay ako ngayon, isasama kita sa hukay ko. Nakatayo si Paul sa di kalayuan. Nang makita ang baril ay nataranta siya. Lumuhod siya sa lupa at nagmakaawa, umiiyak. Kuya, ibaba mo na yan. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kamatayan ang parusa sa pagpatay, kuya. Hindi pinansin ni Patrick ang duwag niyang kapatid. Inilipat niya ang tutok ng baril kay Lana at tinitigan ang backpack na suot nito. Ikaw na bata ka. Ikaw ang may dalang computer, tama? Anong ginawa mo dun sa ilalim? Tanggalin mo ang bag at itapon mo ang computer na yan sa bangin ngayon din. Bilis. Kalmadong kalmado si Lana. Wala man lang bakas ng takot ang mukha niya sa baril na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga strap ng backpack at kinuha ang silver na laptop. Tiningnan niya si Patrick ng isang nakakadiring tingin. Gusto mo tong laptop na to? Sige. Pero sasabihin ko sa'yo, ang computer na ito ay isa na lang piraso ng bakal. Ang buong laman ng cellphone mo, ang mga dokumento ng pagnanakaw mo, ang messages ng fake insurance, at ang plano mo kung paano kami patayin. Na-upload ko na sa server ni Police Anti-Cybercrime Group, nasa pulisya na ang ebidensya. Kahit barilin mo ako, kahit itapon mo to, ang lahat ng kasamaan mo ay nasa liwanag na. Pagkasabi nito, inihagis ni Lana ang laptop sa ere. Gumawa ito ng magandang kurba at nahulog diretso sa ilalim ng bangin na durog sa matutulis na bato. Natulala si Patrick. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Napakalaki ng shock na ito, kaya halos mawalan siya ng balanse. Ginamit ko ang pagkakataong ito, tumayo ng tuwid, at hinarap ang kaaway na dating tinawag kong asawa. Ang boses ko ay buo at malamig na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Patrick, nagulat ka ba? Akala mo hawak mo ang buhay at kamatayan namin? Nagkakamali ka. Kagabi, ako mismo ang nag-lock ng account mo sa Europa. Wala ka na ni isang sentimo. Ang Pacific Sun ay isa na lang patay na kumpanyang baon sa utang. Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng dangal, at malapit mo nang mawala ang kalayaan mo habang buhay. Hindi ka babayaran ng insurance. Kinwenta mo ang lahat, pero hindi mo inisip na ang dalawang babaeng minaliit mo ang mismong magbabaon sa iyo sa putik. Ang mga salita ko ay tuluyang nagpabagsak sa natitirang katinuan ni Patrick. Umungal siya sa sakit na parang nasugatang hayop. Ang katotohanan ay umasak sa ilusyon niyang magandang buhay. Ngayon, isa na lang siyang walang-wala at may napakabigat na kaso. Papatayin kita, papatayin kita. Baliw na si Patrick, pumikit siya at mariing kinabig ang gatilyo. Eksakto sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig namin sa itaas. Isang malaking drone ng PNP ang lumipad at pumwesto sa itaas. Kumikislap ang red and blue lights at may isang malakas na boses na nanggaling sa speaker nito. PNP SWAT ay ito. Ibaba mo ang armas mo, Patrick Lazaro. Itaas ang mga kamay. Napapaligiran na kayo. Anumang paglaban ay babarilin namin. Dahil sa gulat sa drone, medyo lumihis ang baril ni Patrick. Kinuha ni Lana ang gintong pagkakataon na ito at mabilis na tumalon palapit. Itinulak niya ang balikat ko palayo at natumba kami pareho para maiwasan ang bala kasabay ng kanyang sipa na nagpatalsik sa shotgun mula sa kamay ni Patrick. Bang! Isang malakas na putok ang bumasag sa hangin, tumama ang bala sa puno sa likod ng pwesto ko kanina. Nalaglag ang mga dahon at sanga. Kasabay nito, ang sirena ng 12-dosenang police cars ay nagkanya-kanyang tunog mula sa daan papasok sa quarry. Nag-alisan ang alikabok at bumaba ang mga SWAT, kumpleto sa bulletproof vests, shields at rifles. Bilis kidlat nilang kinontrol ang lugar. Dapa, kamay sa likod ng ulo. Ang mga tauhan ni Boss Leon na kanina lang ay ang yayabang, nang makita ang pulis ay nawala ang kaluluwa sa takot. Maayos nilang binitawan ang mga bakal, dumapa sa lupa at itinago ang ulo. Hindi rin naiba si Boss Leon, ang sindikato ay umurong na parang bulate sa lupa. Dalawang matipunong SWAT ang nagpabagsak kay Patrick sa lupa.
Ang tunog ng posas na kumagat sa pulso niya ay malamig at pinal. Wala nang lakas na lumaban si Patrick, nakahiga siya sa lupa, ang mga mata niya ay blanco. Sa tabi niya, dinakip na rin si Paul, na puro walang kwentang salita ang sinasabi sa sobrang takot. Tinulungan ako ni Lana na makatayo, pinagpagan namin ang dumi sa damit at nagngitian. May mga maliliit na sugat sa aming katawan na nagdudugo, ngunit hindi nito maitatago ang ningning at pagmamalaki sa mukha ng mga nagwagi. Ang maliwanag na araw sa tanghali ng Enero 2 ay tumama sa abandonadong quarry, pinapawi ang dilim at lamig. Ang liwanag ng hustisya ay tuluyan ng sumikat sa bunganga ng bangin ng kamatayan. Pinasara na ang puno ng luhang drama at binuksan ang bagong yugto sa buhay ng dalawang matatapang na babae. Ang paglilinis at pagbawi ng kung ano ang sa amin ay formal na nagsisimula. Pagbalik namin sa Manila matapos ang maelstrom, hindi ko pinayagan ang sarili ko na magpahinga kahit isang araw. Ang lahat ng ebidensya ng pandaraya at ang mga sikretong pera ni Patrick ay isinumite na sa NBI at PNP. Si Patrick at Paul ay ikinulong na, ngunit ang tunay na unos para sa akin ay ngayon palang magsisimula nang kumalat ang balita na arestado na ang CEO ng Pacific Sun, isang lindol ang yumanig sa main office ng kumpanya. Lunes ng umaga, nagsuot ako ng itim na corporate suit at stilettos. Maayos ang pagkakatali ng buhok ko pataas at ang makeup ko ay nagpapakita ng autoridad ng isang babaeng handa sa giyera. Kasama ko si Lana, nakasuot ng light gray suit, bitbit ang briefcase na puno ng mga legal documents. Naglakad kami sa lobby ng Pacific Sun, sa harap ng mga nagugulat na empleyado. Pagkapasok sa boardroom sa 15th floor, isang magulong eksena ang bumungad sa amin. Dose-dosenang mga nagpapautang, mga kinatawan ng bangko at mga nagwawalang shareholders ang nagpapapalo sa mesa, naniningil at nanghihingi ng pag-freeze ng mga assets. Pagkakita sa akin, tumayo si Don Tomas, isang matandang shareholder na may konserbatibong isip at dinuro ako sa mukha. Teresa, ang asawa mo, nang scam at ninakaw ang pera ng kumpanya kaya nakulong. Ngayon nabaon kami sa utang. Ikaw na asawa niya ang dapat sumalo. Ipinag-uutos namin na ibenta ang lahat ng personal mong assets, pati na yang bahay niyo, para mabayaran ang lugi naming mga shareholders. Sumang-ayon ang iba at gumawa ng matinding pressure. Akala nila, isa lang akong mahinang may bahay na madaling takutin at manipulahin. Gusto nilang gamitin ang oportunidad na ito para nakawin ang huling yaman ko. Ngumiti ako ng malamig, hinila ko ang silya sa kabisera ng mesa at kalmadong umupo. Si Lana ay nasa likod ko, binuksan ang briefcase at naglabas ng makapal na folder, inilapag sa mesa. Tapos na ba kayong mag-ingay? Kung tapos na kayo, maupo kayo at buksan ang inyong mga mata para basahin ito. Ang boses ko ay sobrang matapang at puno ng autoridad na naging sanhi upang tumahimik ang buong kwarto. Itinulak ko ang folder sa gitna. Ito ang detalye at bank statements ng Pacific Sun sa nakalipas na 3 taon na ako mismo, isang forensic auditor, ang kumontrol at kinumpirma kasama ang PNP. Si Lana, ang aking hipag at ang aking legal counsel ngayong araw ay magpapaliwanag sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng limited liability. Lumapit si Lana, lutang na lutang ang aura ng isang eksperto mula sa Wall Street. Tinuro niya ang mga naka-red na numero sa papel. Ayon sa batas, ang Pacific Sun ay isang corporation. Ang lahat ng utang sa bangko ay nakapangalan sa korporasyon. At higit sa lahat, napatunayan na ang lahat ng nawawalang pera ay sinadyang nakawin ni Patrick Lazaro palabas ng bansa para sa money laundering at pagbabayad ng utang sa sugal nila ni Paul, ang 1.5 bilyong piso ay naka-freeze na sa isang bangko sa Europa at nakikipagtulungan na ang gobyerno para ibalik ito sa kumpanya. Wala ni isang koneksyon si Teresa rito at wala siyang pinirmahang personal guarantee para sa mga iligal na utang. Ang prenuptial assets niya at mga personal na pag-aari ay protektado ng batas. Namutla si Don Tomas, nautal bago sumagot. Pero asawa siya. Dapat sa hirap at ginhawa. Ang kumpanya ay pabagsak na, titingnan niya lang, iboboto namin na tanggalin siya sa board at kukunin namin ang mga shares niya. Tumawa ako ng malakas at puno ng pangiinsulto.
Inilabas ko ang isang USB at inihagis ito sa kahoy na mesa. Tak, Don Tomas. Gusto mong i-take over ang kumpanya. Akala nyo ba hindi ko alam ang mga kalokohan nyo? Sa USB na to ay ang ebidensya na kayo. At ang 3 pang board members rito ay tumatanggap ng kickback at under-the-table commissions mula sa mga cheap contractors at dodoblehin ang presyo para hatiin niyo ni Patrick. Kayo ang tumulong para nakawin ang pondo ng kumpanya. Kung ibibigay ko tong USB sa CIDG Economic Crimes, ilang taon sa bilibid ang aabutin nyo? Namutla silang lahat na parang bangkay. Nanginginig sila at pinagpapawisan, walang makapagsalita. Ang yabang nila kanina ay nadurog ng konkretong ebidensya. Nagkamali sila ng kinakalaban ng maliitin nila ang galing ng isang top forensic auditor. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 opsyon. Una, kusang pirmahan ang paglilipat ng lahat ng shares nyo papunta sa akin ng libre kapalit ng kalayaan ninyo. Pangalawa, tatawagin ko na ang mga pulis para pumunta dito. May 3 minuto kayo para mag-isip. Wala pang 1 minuto, nanginginig na pinirmahan ng mga kamay nila ang mga deeds of assignment na inihanda nila na. Kinuha ko ang mga papeles at opisyal na naging pinakamakapangyarihang tao sa Pacific Sun. Inutusan ko ang Finance Department na makipagtulungan sa mga bangko para sa restructuring at tinanggal ang lahat ng mga tauhan ni Patrick. Ang bagyo sa head office ay naayos ng mabilis. Ngunit hindi pa tapos ang paglilinis ko. May isa pang basura na kailangang iligpit. 1 linggo ang nakalipas, nag-drive kami ni Lana sa isang exclusive subdivision sa BGC na sikat dahil sa mga bahay na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ito ang sikretong pugad na binili ni Patrick gamit ang pera ng kumpanya para sa kanyang kabit na si Cindy. Tumayo ako sa harap ng napakagandang gate at paulit-ulit na nag-doorbell. Makalipas ang ilang minuto, isang batang babae na nakasuot ng manipis na silk robe at makapal ang makeup ang lumabas para buksan ang pinto. Nang makita niya ako, nagbago agad ang mukha niya at nagsalita ng palengkera. Anong ginagawa mo dito? Nakulong na si Patrick. Sa akin na tong bahay na to. Huwag kang manggulo rito. Sobrang higpit ng mga gwardya dito ha. Hindi na ako nakipagtalo. Dire-diretso kong itinulak ang pinto at pumasok na paatras si Cindy. Sumunod si Lana, hawak ang isang folder na may red seal mula sa gobyerno. Tiningnan ko ang mamahaling Japanese-style garden bago ako tumitig kay Cindy. Mukhang hindi ka yata updated sa nangyayari ha? Ang 60 milyong pisong bahay na ito ay binili gamit ang ilegal na pera na ninakaw ni Patrick mula sa Pacific Sun. Nagsampa na ng kaso ang Anti-Money Laundering Council at ang mas mahalaga, sa papeles, ginamit ni Patrick ang legal representative ng kumpanya para bilhin ito. At dahil ako ang legal na kinatawan ngayon na inatasan para pangalagaan ang assets ng Pacific Sun. Nanlaki ang mga mata ni Cindy, hinablot ang papel mula kay Lana at mabilis na binasa. Ang nanginginig na mga daliri niyang may pulang nail polish ay hindi maitago ang takot. Hindi pwede to. Ipinangako sa akin ni Patrick ang bahay na to. Niloloko niyo lang ako. Lumapit ako at isang malakas na sampal sa hangin ang iginawad ko malapit sa mukha niya na ikinagulat niya kaya napaupo siya sa damuhan. Makinig kang mabuti. Ang manloloko ay nasa kulungan na at ikaw ay isa lamang linta na ginagastos ang maruming perang kapalit ng pawis at dugo ng ibang tao. Bibigyan kita ng eksaktong 1 oras para kunin ang mga damit mo at lumayas dito. Kahit anong furniture, alahas o mamahaling bag ang ilabas mo sa pintong, to ay ikakaso sayo bilang pagnanakaw ng naka-freeze na asset. Pagkalipas ng 60 minuto, darating ang pulis para palitan ang mga kandado. Kapag nandito ka pa, isasama kita sa kasong anti-fencing bilang kasabwat. Nang makita ang matalim kong titig, humagulgol si Cindy, nagmamadaling tumayo at tumakbo papasok sa loob para kunin ang kanyang mga damit. Nakahalukip-kip lang akong nakatingin, walang nikatiting na awa sa dibdib ko. Gusto nila akong ihulog sa bangin noon, kaya ngayon dapat nilang maranasan kung paano mawalan ng lahat. Nabawi na ang lahat ng yaman, nabulgar na ang mga traidor, at nakuha ko na ang posisyon ng isang nagwagi. Napakaganda
at napakalupit ng naging paglilinis ko. 6 na buwan matapos ang nakakagimbal na araw ng bagong taon na iyon, sa wakas, dininig na ang kaso ng pamilya Lazaro. Punong-puno ng tao ang Regional Trial Court. Nakaupo kami ni Lana sa unang hilera na inilaan para sa mga biktima. Tahimik kaming nakinig habang binabasa ng hukom ang mahabang hatol. Si Doña Carmen, ang dating arogante at mayabang na biyenan, ay ngayoy maputla at payat na. Ang buhok niya ay puro puti na. Ang maliit niyang katawan ay nakalubog sa orange na damit ng presinto. Ang mga ebidensyang nakalap ni Lana ay nagbunyag na ginamit ang kanyang pangalan sa ilang bank accounts na tumanggap ng maruming pera mula sa kanyang anak. Bukod pa roon, napatunayan din na siya mismo ang naghalo ng pampatulog sa tsaa na plano sanang patayin kaming mga manugang. Ang kasong attempted murder bilang kasabwat at money laundering ay nagbigay sa kanya ng 5 taong pagkakakulong. Nang marinig ang hatol, napaluhod si Doña Carmen sa witness stand, umiiyak at tinatakpan ang mukha. Ang kanyang kasamaan, kagustuhang magkaapo na lalaki at pagnanasang protektahan ang pera ay nagdala sa kanya sa kulungan sa huling yugto ng kanyang buhay. Si Paul, ang dahilan ng trahedya dahil sa utang sa sugal, ay magbabayad rin ng mahal. Ang 80 milyong utang at ang sindikato ni Boss Leon ay nabuwag ng gobyerno. Sa kasong illegal gambling, fencing of stolen assets at pagtatago ng krimen, nakatungo lang si Paul nang hatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Ngunit para kay Patrick, ang pinakamalupit na utak sa likod ng lahat, ang korte ay nagbigay ng pinakamabigat na parusa. Gayunpaman, ayokong makita ang peke niyang mukha sa pampublikong lugar na ito. May inihanda akong personal na parusa, ang huling dagok para sa lalaking minsang naging asawa ko. Pagkatapos ng paglilitis, napagdesisyunan kong ibenta ang lahat ng shares ng Pacific Sun sa isang foreign investment group sa magandang halaga. Kahit nakuha ko ang kumpanya, ang pangalang Pacific Sun ay naglalaman ng maraming masasamang alaala. Gusto ko nang putulin lahat ng koneksyon sa mga Lazaro, kunin ang cash at magsimula ng bagong buhay. Gamit ang napakalaking pera na aming nakuha, nagpartner kami ni Lana. Umarkila kami ng isang malawak na opisina sa pinakasikat na financial district sa Makati. Isang makintab na brass plate na may 2 salitang katarungan ang idinikit sa aming pinto. Ang Katarungan Women's Rights Consulting Firm ay formal nang isinilang ang pinagsamang utak ng isang forensic auditor at ng isang data tech expert ay gumawa ng isang kakaibang serbisyo. Tumatanggap kami ng investigasyon para sa mga tinatagong prenuptial assets, ibinubunyag ang mga mistresses o kabit at nagbibigay ng legal na tulong sa mga babaeng niloko at gustong kunin ang legal na karapatan sa kanilang mga anak at yaman. Gusto naming gamitin ang sarili naming mapait na karanasan bilang baluti para sa iba. Isang maaliwalas na umaga, nagsuot ako ng isang fitted na maroon dress na bumabagay sa aking figura. Naglagay ako ng dark red na lipstick at nagspray ng mamahaling pabango. Sumakay ako sa aking sports car at nagmaneho papunta sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ito na ang araw para bisitahin ko ang presong si Patrick sa huling pagkakataon. Hinati ang malawak na visiting room ng isang makapal na bulletproof glass. Umupo ako at tahimik na naghintay. Ilang minuto lang, bumukas ang mabigat na bakal na pinto sa kabila at idinala si Patrick ng 2 guards. Muntik ko nang hindi makilala ang dating napakagwapong lalaki. Payat na siya at labas na ang buto. Nangingitim ang paligid ng mga mata at mahaba at magulo na ang kanyang balbas. Ang maluwag na orange na uniforme ng preso ay parang nakasabit na lang sa kanyang katawan. Nang makita ako ni Patrick, biglang umilaw ang kanyang mga mata na parang nakakita ng pag-asa. Mabilis niyang kinuha ang telepono na nakakabit sa glass wall. Kinuha ko rin ang telepono, ang aking mukha ay kasing lamig ng yelo. Teresa, alam kong nagkamali ako. Sinapian ako ng demonyo kaya ako nagawa yon. Tingnan mo ako, halos maging butot balat na ako. Nakikiusap ako sa iyo, alang-alang sa 3 taon nating pagsasama. Kumuha ka ng magaling na abogado at gumawa ka ng affidavit of desistance. Bawasan mo ang sentensya ko. Parang awa mo na,
Tulungan mo lang akong makalabas at magiging alipin mo ako para makabawi sa'yo. Ang boses niya ay kaawa-awa at nagmamakaawa. May ilusyon pa rin siya na isa akong babaeng nagpapaalipin sa pag-ibig na madaling mabubulag ng mga luha ng buwaya. Umaasa pa rin siya na makakatulong ang appeal niya sa Supreme Court para makalabas siya. Ngumisi ako. Patrick, pinapunta mo ako rito para lang makinig sa mga basurang salita mo. 3 taon nating pagsasama. Nung Enero nung plinaplano mong sirain ang preno para ihulog ako sa bangin at madurog ang mga buto ko, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Nung ipinagpalit mo ang buhay ko para sa insurance, inisip mo ba ako? Natahimik si Patrick, nanginginig ang kamay na nakahawak sa telepono. Mahal, nagkamali nga ako. Pero habang buhay na pagkakulong ang hatol nila sa akin, reclusion perpetua. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Mamamatay ako sa dilim na to. Iligtas mo ako. Binuksan ko ang aking mamahaling designer bag na nakapatong sa hita ko at naglabas ng isang 8R na litrato na naka-frame. Ito ang litrato ng aming kasal sa Paris, kung saan nagbitaw siya ng mga pekeng pangako. Idinikit ko ang litrato sa salamin para makita niya ang pekeng kaligayahan doon. Tingnan mong mabuti, ito na ang huling beses na makikita mo ang nakaraan mo. Mahigpit kong hinawakan ang magkabilang gilid ng litrato at pinunit ito sa dalawa sa mismong harap niya. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay narinig niya sa telepono. Pinagpupunit ko pa lalo at itinapon ang mga piraso sa sahig. Hindi ako nandito para iligtas ka. Nandito ako para sabihin sa'yo na ang apela mong bawasan ng sentensya mo ay ibinasura na ng Supreme Court ngayong umaga. Ang mga ebidensyang ibinigay ko ay kumpleto at sobrang detalyado. Ang 1.5 bilyon mo ay tuluyan ng nakuha ng gobyerno at ibinalik sa kumpanya. Wala ka ng pagkakataong makalabas sa 4 na sulok na seldang yan. Ang reklusyon perpetua ay sobrang murang bayad para sa kasamaan mo. Napanganga si Patrick, lumaki ang mga mata sa takot. Hinampas niya ng malakas ang salamin at sumigaw na parang baliw. Hindi! Nagsisinungaling ka! Demonyo kang babae ka! Kailangan kong makalabas. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono, tumayo ng tuwid, at inayos ang damit ko. Tiningnan ko siya, nang may awa, sa huling pagkakataon. I-enjoy mo ang natitirang buhay mo sa dilim, ex-husband. Tumalikod ako at buong kumpiyansang lumabas ng visiting room, iniwan sa likuran ang nag-iiyak at nagwawalang sigaw ng isang pinakakawawang talunan. Hindi ko na inintindi ang tunog na iyon. Paglabas ng gate ng bilangguan, huminga ako ng malalim para langhapin ang sariwang hangin at malawak akong ngumiti. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking balikat at nagbigay liwanag sa daan sa harapan ko. Naghihintay ang katarungan sa akin. Ang mga babaeng kailangan ng proteksyon ay naghihintay sa akin. Ang laban ko ay tapos na. Ngunit ang aking paglalakbay para magbigay ng hustisya ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Kabanata 10. Ang bisperas ng bagong taon ng kalayaan at paglaya. Mabilis na lumipas ang panahon, parang kisap mata lang ay 2 buong taon na ang lumipas mula nung nakakasakal na araw at yung pagtakbo sa Halsema Highway. Ang 2 taon ay hindi napakahabang panahon para sa isang buhay, ngunit sapat na para hugasan ang lahat ng mga bakas ng sakit at sindihan ang nagniningning na araw sa buhay naming 2 babae. Ang kumpanyang katarungan mula sa isang maliit na opisina ay ngayoy isa ng nangungunang organisasyon pagdating sa pagprotekta sa mga karapatan ng kababaihan. Lumipat kami sa isang malawak na palapag sa isa sa mga pinakasikat na building sa BGC. Ang brass plate na katarungan ay laging makintab at naging kanlungan at pag-asa sa daan-daang mga asawa at nanay na naiipit sa bagyo ng panloloko at panlilinlang. Hapon ng bisperas ng bagong taon, December 31, abala pa rin ang opisina. Nakasuot ako ng modernong Filipiniana na kulay ginto, nakataas ang buhok na may dangal at nakaupo sa harap ng isang oak desk. Pumasok si Lana, yakap ang isang makapal na folder. Napanatili niya ang kanyang ganda at katalinuhan, suot ang isang light gray suit at metal-framed glasses. Ngumiti siya at inilapag ang folder. Ate Teresa, tapos na ang kaso ni Teacher Tessie.
Ipinag-utos ng korte na ibalik ang 3 bahay sa kalsada at ang 100 milyong piso na savings na pasikretong nilipat ng asawa niya sa kabit nitong bata. Ang pera ay naibalik na mismo sa account ni Teacher Tessie. Kakatawag lang niya na umiiyak sa tuwa at walang katapusan ang pasasalamat sa atin. Nagpadala pa siya ng isang malaking basket ng pagkain para sa medianoche. Tumango ako. Isang hindi maipaliwanag na saya ang nadama ko sa aking puso. Si Teacher Tessie ay isang matatag na babae na isinakripisyo ang lahat para sa asawa at anak para lang lokohin sa kanyang pagtanda. Gamit ang aking galing sa forensic auditing, siniyasat ko ang libu-libong bank statements para hanapin ang mga itinatagong pera. Si Lana naman ay nirecover ang lahat ng blackmailed messages at peking deeds of sale. Ang pagsasanib puwersa namin ay naging matibay na baluti para kunin ang hustisya para sa mga inaapi. Ang kabutihan ay palaging mananaig. Ang pagtulong natin sa kanila na mabawi ang yaman ng dugo at pawis nila ang pinakamalaking kaligayahan natin. Lana, sabihan mo ang lahat ng staff na kunin ang bonus nila para makauwi na ng maaga. May pupuntahan pa tayong mahalaga mamayang hapon. Tumango si Lana. Pagkaraan ng 1 oras, nag-drive kami palabas sa maingay at abalang BGC at pumunta sa isang probinsya sa Batangas na punong-puno ng araw at hangin mula sa dagat. Ito ang pinakamalaking pinaghirapan namin sa nakalipas na 2 taon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalawak na compound na malapit sa isang malinis at tahimik na dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay parang kantang nagpapatahimik. Sa ilalim ng asul na langit, makikita ang mga bahay na may pulang bubong, puting pader at mga bougainvillea na gumagapang sa mga arko ng gate. Isang kahoy na signage ang aming nakita na may nakasulat na Bahay Kanlungan ng Kapayapaan. Matapos ang mga successful asset recovery cases namin, na-realize namin ni Lana ang isang malungkot na katotohanan. Ang nabawing pera ay nakakatulong para maging stable sa pinansyal, pero ang mga malalalim na sugat sa puso at trauma dahil sa panloloko ay hindi basta-basta nagagamot ng pera. May mga asawa na matapos ang diborsyo o hiwalayan ay nade-depress, nawawalan ng tiwala sa buhay at hindi alam kung paano magsisimula. Kaya naman ginamit namin ang lahat ng kita ng katarungan para bilhin ang lupa na ito malapit sa dagat. Ginawa namin ang Bahay Kanlungan ng Kapayapaan, hindi para pagkakitaan. Ito ay isang tahanan at recovery center para lamang sa mga babaeng nasaktan sa pag-aasawa. Dito, lalapitan sila ng mga psychologists, may mga classes, meditation, gardening, at cooking habang kasama ang kalikasan. Mamahalin sila at maiintindihan ng mga taong kapareho nila ng sitwasyon. Naglakad kaming 2 ni Lana sa bato papunta sa buhangin. Inalis ni Lana ang kanyang sapatos para maramdaman ang buhangin. Ate Teresa, 100% finished na ang construction. Ready na ang mga doctors, psychologists, at guards. Pagkatapos ng bagong taon, pwede na nating i-welcome ang mga unang guests natin. Siguradong maraming magagandang bagay ang mangyayari rito. Tiningnan ko ang malawak na karagatan, ang mga alon na humahampas sa pampang, tahimik na tahimik ang puso ko. Tama, 2 taon na ang nakakalipas, gustong ihulog ng mga basurang lalaki na yon ang buhay natin. Hindi lang tayo umakyat pa itaas, ginamit pa natin ang ating mga kamay para magtayo ng paraiso para sa ibang babae, patas ang mundo. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Nagbabayad na sila sa malamig na kulungan, samantalang tayo ay nakatayo dito, malaya at sariling boss ng buhay natin. Tumango si Lana, sumilay sa kanya ang isang napakagandang ngiti, tapos na ang nakaraan. Ngayon, ang huling araw ng taon, bumalik na tayo sa Manila para ihanda ang medianoche natin. Ngayong taon, tayo ay sasalubong sa pinakamasaya at pinakamalayang bagong taon, bisperas ng bagong taon. Nagliwanag ang lungsod ng milyon-milyong kulay. Ang isang luxury penthouse, 300 square meters ang laki at nasa pinakamataas na palapag ay ang aming bagong tahanan. Pinaghatian namin ang bahay na ito at pinalamutian ito ayon sa gusto naming mga independent women.
Wala nang mga kahoy na partisyon na puno ng kasinungalingan. Wala nang nakakasakal na hangin at masasakit na salita ng biyenan na paborito ang mga anak na lalaki. Sa gitna ng maliwanag na sala, handa na ang masaganang medianoche, puno ng prutas, lechon, queso de bola, hamon, pansit, at iba pang masasarap na pagkain. Nag-insenso kami para pasalamatan at i-welcome ang magandang swerte at kalimutan ang problema. Matapos ang panalangin, lumabas kami sa malaking balkonahe. Parang hanging garden ito na may mga orchids. Mula roon, kitang-kita ang skyline ng Manila Bay at ang maliwanag na kalsada. Suot ko ang isang burgundy velvet dress habang may suot na black pearl necklace. Si Lana ay naka-emerald green evening gown. Kahit walang anumang lalaki, kami ay nagbihis ng napakaganda dahil maganda kami para sa aming mga sarili, hindi para sa ibang tao. Kumuha ako ng mamahaling red wine at nilagyan ang mga crystal glasses namin. Itinaas ito ni Lana. Kumikislap sa reflection ang mga ilaw. Ate Teresa, 1 taon na naman ang lumipas. Cheers para sa kalusugan, talas ng isip at katalinuhan. Nawa ang bahay kanlungan natin ay maging lugar ng bagong pag-asa at mga ngiti. Pinagkling ko ang aming baso. Salamat. Sana palagi mo ring panatilihin ang malamig na ulo at mainit na puso para sa alyansa nating hindi masisira. Napatunayan natin sa mundo na ang mga babae ay hindi kailangang magtago sa anino ng lalaki para makapagtayo ng sariling imperyo, maging malaya at yumaman. Ito ang tunay na katarungan ng buhay. Eksakto 12 ng hating gabi, tumunog ang lolo clock sa sala. Ang bagong taon ay opisyal nang nagsimula. Mula sa kalangitan sa ibabaw ng Manila Bay, isang malakas na putok ang bumasag sa gabi. Sunod-sunod, libu-libong kulay ang sumabog at nagliwanag sa buong lungsod, mga paputok. Ang ilaw ng paputok ay tumama sa dalawang mukha ng mga babaeng dating nakakrus ang landas sa kamatayan. Humigop kami ng wine. Matamis ang lasa nito sa lalamunan. Ang buhay namin ay tulad ng paputok na ito, makulay at malaya. Kami ang sumulat ng aming tadhana mula sa luha at ginawa itong kwento ng tagumpay. Riiing, riiing, riiing. Sa kalagitnaan ng mga paputok, isang malakas na ring ng telepono ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Hindi ito ordinaryong cellphone, ito ang pulang telepono na nasa kanto ng sala. Ito ang espesyal na hotline ng katarungan. Ang emergency line ng mga babaeng nakararanas ng panganib, domestic abuse at nananakawan ng karapatan. Nagkatinginan kami ni Lana at wala nang anumang salita. Mula sa pagre-relax ay naging seryoso agad kami. Ang instinct ng isang mandirigma para sa katarungan ay gumising. Ibinaba ko ang wine glass ko sa mesa at diretsyo at mabilis na naglakad papunta sa pulang telepono. Buong tapang kong sinagot. Sa kabilang linya ay ang umiiyak na boses ng isang babae kasama ng mga tunog ng mga nababasag na gamit. Hello, ito ba ang katarungan? Parang awa nyo na tulungan nyo ako. Ang asawa ko, kinuha ang mga titulo ng lupa namin para ibigay sa sindikato. Kinulong niya kami ng mga anak ko sa loob ng bahay. Tulungan nyo kami. Tumayo ako ng tuwid, nakatingin sa labas kung saan nagkikislapan ang mga paputok. Ang boses ko ay kalmado at nagbibigay ng matinding autoridad at kumpiyansa. Katarungan ito. Kumalma ka, huwag mo siyang gagalitin. Nakalak ang pinto, di ba? Harangan mo pa ng mabibigat na gamit. Ibigay mo sa akin ang address. Sa loob ng 15 minuto, darating kami kasama ng pulis para iligtas kayong mag-iina. Ipoprotect ng batas ang mga properties niyo. Hindi ka na nag-iisa. Mabilis kong isinulat ang address sa notepad at ibinaba ang phone. Nakuha na ni Lana ang 2 trench coats at ang susi ng aming SUV. Nasa Quezon City yung client. Na-track ko na ang building. Ate Teresa, let's go. Let's go. Pareho kaming lumabas sa luxury penthouse. Iniiwan ang masaganang medianoche at ang half-empty na wine glass. Ang langit ay puno pa rin ng paputok na sumasalubong sa bagong taon. Ang personal na laban namin ay matagal nang tapos, ngunit ang laban para mahanap ang katarungan at iligtas ang ibang kababaihan ay tuloy-tuloy pa rin.
Ang gulong ng hustisya ay patuloy na iikot at kaming mga mandirigma ng kalayaan ay hinding-hindi susuko. Habang pinapanood ang makulay na langit, natagpuan na namin ni Lana ang tunay na kalayaan. Ang nagtanim ng kasamaan ay inani ang kulungan. Ang buhay ng isang babae ay parang barko sa daungan, ngunit kapag dumating ang bagyo, tayo mismo ang may karapatang maging kapitan. Ang hiwalayan ay hindi katapusan. Ang pagiging matatag at paggising sa katotohanan ang siyang pinakamatibay na sandata upang maprotektahan ang ating kapayapaan.